Mga kaibigan, sa araw na to ay magluluto tayo ng bibingka. Ito po ay mahirap iluto. Sa English hindi lang to just. It's hard to cook bibingka dahil napakarami niyang ingredients. Ito, mga ingredients na kailangan na rice flour, butter, coconut milk, asin, asukal, gatas, itlog na maalat, saka baking powder. Kailangan din natin ng dahon ng saging, kukunin natin yan doon. Mga ito ay pagsasalu-saluin mo, babatihin mo. The English you master, you mix them well together again. But, yeah. Pagkatapos naman, ginagawa namin binibake namin sa oven. Pero sa araw na to, hindi ako gagamit ng oven. Nagamit ako ng uling, kagaya ng ginagawa sa Pilipinas, mga kaibigan, okay? So ayun, lalabas tayo at gagawa tayo ng uling at apoy. Okay, kailangan natin gumawa ng dalawang uling, right? Yan yung sa ilalim, ito yung ilapapatong mo. Ayan po mga kaibigan, na inaapoyan ko na itong mga uling. Dagdagan natin ng konting alakasam. Yan. Yan, mga kaibigan. Para cute. Okay mga kaibigan. At habang inaano ko yung mga uling na yan, kailangan talagang uling na uling siya dahil para hindi siya mag-amoy lighter fluid. Habang hinihintay natin yan, kukuha tayo ng dahon ng saging. Andito ang dahon ng saging po mga kaibigan. Aakit tayo dyan. Ito yung hagdanan ko. Yan ang dahon ng saging. At may bunga pa. Ito hinihintay ko itong mahinog. Hindi ko nahahatian yung kapitbahay ko na ito. Hindi, biro lang. Kailangan na, siyempre nakakaya naman puno nila yan, tapos hindi ko hatian. Anyway, yeah. Okay, na po ang ating bibingka. Ngayon, ipapatong natin itong uling sa ibabaw, parang Filipino style. Ito po mga kaibigan. Ayan po. Ayan. So, ayan po mga kaibigan, nakapatong na sa ibabaw. Babalikan natin mamaya. Tingnan natin kung maluluto siya mga kaibigan. Okay, after mga 10 minutes mo siya niluluto, magbaon ka ng mga itlog na maalat. Yan, lagyan mo dyan, baon mo. Yan, lagyan mo dyan sa loob. Yan, sige. Sige lang. Yan, baon mo sa loob, sige. Yan. Yan. Sige lang. Ayan, okay. Tapos lagay mo ulit yung uling sa ibabaw. Okay, pagkatapos mo magluto ng bibingka, meron ka pang natitirang uling, para hindi masayang, mag-ihaw ka na rin ng isda o kaya kagaya nito, pork chop. Para naman hindi masayang yung uling mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ito na po yung niluto ko. Ayan po mga kaibigan. Ayan po, bibingka. Okay mga kaibigan, ayan po, titikman po natin itong niluto kong bibingka. Kung nakachamba ako mga kaibigan. Oh my God. Sarap. Oh. I can eat this all day. Tapos sausaw mo sa pork chop. Pork chop.
Sarap mga kaibigan. Yan po. Tapos kung mauhaw ka, siyempre, kailangan mo uminom ng Red Horse. Red Horse. Yan po. Oh my God. The best talaga ng Red Horse. Mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Kagaya na sinabi ko, kung gusto niyo yung mas magandang recipe na kagaya ng ginawa ko, masarap siya, pero alam ko may mas masarap pa na luto ng bibingka na magagawa nyo. I-google nyo lang bibingka recipe o kaya punta kayo sa YouTube. Maraming mga video doon na paano gumawa ng bibingka ng mas masarap na kagaya ng ginawa ko. Okay? Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Kain tayo mga kaibigan.